Naghahanda na ang China para sa ika-4 na yugto ng bilateral na dialogo nito sa Pilipinas kasabay ng mga ulat tungkol sa umano'y istruktura na itinatayo ng China sa Baho de Masinloc. Nanawagan naman ng China sa mga tinawag nitong anti-China na huwag umanong sirain ang gumagandang relasyon ng China at Pilipinas. Pero isang ulat naman ang lumabas na ipinagbabawal na umano ng gobyerno ng China na pumunta sa kanilang bansa si Defense Secretary Gibo Teodoro. Agad namang sinagot ni Secretary Gibo ang mga ulat na iyan. Habang isang barko na naman ng China ang hinarang at itinaboy ng Taiwan Coast Guard. Sa update sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, naghahanda na ang China para sa ika-4 na yugto ng bilateral na dialogong pampulitika nito sa Pilipinas. Ayon yan sa ambasador ng China sa Pilipinas na si Jingquan, kasabay ng mga ulat tungkol sa umano'y istruktura na itinatayo ng China sa Baho de Masinloc. Nauna nang iniulat ng grupong nagmomonitor ng maritime na Sealight na tila nagsimula ng magtayo ang China ng istruktura sa Scarborough Shoal. Sinabi naman ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binibirika pa nila ang impormasyon, pero dati nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi papayag ang Pilipinas sa anumang pagtatayo ng mga istruktura sa Scarborough Shoal, at kung gagawin iyon ng China ay handa ang Armed Forces of the Philippines na umaksyon upang harangin ito. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang embahada ng China sa Maynila tungkol sa ulat ng Sealight na pagtatayo ng mga infrastruktura. Ngunit sinabi ni Jingquan na may mga positibong pag-unlad na paparating sa relasyon ng China at Pilipinas. Pero sinabi ni Jingquan na mayroon anyang mga puwersang anti-China na ayaw makakita ng pagbuti ng relasyon ng China at Pilipinas at di umano'y sinusubukang hadlangan ang mga pagsisikap na mapabuti ang relasyon ng dalawang panig, at malamang ang tinutukoy nito ay ang Japan at Amerika, mga kabayan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Dagdag pa ni Jingquan, ang mga bansaan niyang ayaw sa China ay sinusubukan nila ang lahat ng paraan para pabagalin, pigilan o sirain ang kanilang pagsisikap na gumanda ang relasyon ng China at Pilipinas. Dapat anyang pigilan ang mga umano'y pagtatangkang sirain ang gumagandang relasyon ng China at Pilipinas. Sa totoo lang ay wala namang pumipigil kundi nag-iingat lamang ang Pilipinas dahil napakasinungaling ang China. Hindi mapagkakatiwala. Kung dialogo lang, abay marami ng mga pag-uusap ang ginawa. Umayos kayo. Samantala, bawal nang tumuntong ngayon sa alinmang bahagi ng bansang China si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro, pati na rin ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Ito ang impormasyong nakalap mula sa ilang media ng China, kaya't natanong ng mga lokal na media si Secretary Gibo kaugnay dyan, at ang kanyang sagot, wala akong asset sa China. Alam mo, meron akong ninuno nung araw ay 6-7 generations ago nagpunta dito. Isang ninuno. Tama ang desisyon na yan kasi hindi na bumalik doon eh. Kung hindi ako nagkaganito sa estado sa buhay. So, wala akong asset sa China at wala akong balak pumunta doon. May balak sana ako kasi gusto ko talagang dumalaw. Sarap ng pagkain, mabait ang tao. Pero natatabunan ito sa klase ng gobyerno na mapaniil na meron sila. Kaya, it's a lost opportunity. Hindi naman sa ayaw mo pumunta. Dahil gusto mo rin eh. Ang laki ng bansa na yun, ang daming kultura, ang daming ano. Pero kung yung asal ng gobyerno mo na wala namang karapatan ng mamamayan mo, eh ganun, huwag na lang. No? At sa ibang balita naman, mga kabayan, kinundina ng Taiwan ang isang pagpapatrolya na naman ng barko ng China sa silangang baybayin nito na sinasabing hindi maaaring labagin ang pambansang soberanya, kung saan isang barko na naman ng China ang pumasok sa karagatan ng Taiwan. Pero agad naman itong hinarang ng Taiwan Coast Guard at tinaboy ito palabas ng kanilang territorial waters. Ang hakbang na ito ay kasabay ng patuloy na pag-iit ng China ng mga pang-aangkin nito sa rehiyon ng karagatan ng Taiwan.